Okay, salamat po. Senator Madam Risa. Chair. Thank you, Madam Chair. Tinitingnan ko po dito yung UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials na meron na tayong sariling expression dito sa ating bansa. Philippine National Police Manual, PNPM of 2010, otherwise known as the Operational Procedures of the PNP, bilang pagbibigay halaga nating lahat dun sa mga patakaran na meron ng ating bansa, mismo ang ating kapulisan sa ganitong iba't ibang sitwasyon. If I could please ask City Chief of Police Bathan, ano po ba yung mga procedures na sinusundan kapag ang isang suspect ay napatay ng ating mga police personnel? Particular po dito sa kaso ng mag-amang Bertes. Una po ma'am, pag may mga ganito pong mangyayari, ang una pong ginagawa ng ating police, SOP po yan, dinadala po yan sa ospital. Hindi naman po kami doktor to pronounce this people dead, ano? So dinadala po yan sa ospital at kung kaya pong gamutin ang mga tao yan para hindi po masayang ang buhay. So pagkatapos po niyan, ay na po, ang normal procedure, nagko-conduct po tayo ng investigation. Madam Chair. Yes, Madam Chair. A few follow-up questions lang po. In fact po, dun po sa ating PNP Manual of Operations, andyan nga po na ensure that all persons who died on the spot are not moved from their original position. Arrested suspects, on the other hand, should be kept in isolation. Yung ganyan pong sinabi nyo, Chief Bathan, na procedure, inobserbahan po ba dito sa kaso ng mag-amang Bertes nung napatay na sila? Na-observe po mo yan. Kasi hindi pa naman po natin alam kung patay na talaga. Kaya kailangan po dalhin kagad dyan sa ospital para hindi po masagip natin yung buhay. Yes, sir. Additionally, Madam Chair, according din po sa ating PNP operational procedures, in case of armed confrontation, presuming armed confrontation wherein a suspect dies, the team leader of the operating unit or siguro the responsible officer kung sa loob po ng isang police station natin, shall also submit the incident for inquest prior to the removal of the body. Meron po bang na-conduct na inquest? Ma'am, sabi ko po, dinala po natin yan sa hospital po, ma'am. Yung mga tao. So thank you, Madam Chair. I think importante pa rin pag-usapan itong mga manual of operations ng sarili nating PNP para masuportahan sila sa ganap at maayos na pagtupad nito. And lastly, Madam Chair, at this point in time, yaman din lamang hiniling natin sa CHR na palitan yung pangalan ng task force. Actually, unfortunate din po yung pagpili ng pangalan sa ongoing campaign na double barrel. Kasi po, parang ang premise po natin ay magkakaroon ng putukan at magkakaroon ng injury o deaths dahil sa barilan. Sa halip na ang alam nating lahat, higit ng ating PNP, na primary na I suppose orientation nila sa law enforcement operations na apprehension as much as possible without armed confrontation, without loss of life. Salamat, Madam Chair. Thank you very much, Senator Risa. We can ask later. Madam Chair. Yes, Director General De La Rosa on that point later.